Yung Facebook na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikita, meron silang mobile number, no? Yes po. Para Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, oh. Luis Orbon. Oo. Okay. So isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo dyan yung email. Naku, matindi po yung nadiskubre dito ni Senator Marcoleta, mga kababayan, na itong administrasyon na to ay nagbabayad dito sa meron silang mga BBM trolls na kung saan yung bayaran na para mag-post man lang sila ng mga magandang papuri dito sa mga administrasyon ni BBM, mga kababayan, para mapagtakpan lang po yung mga kanilang baho dito sa mga corruption na to, yung mga kanilang kasinungalingan, yung mga lahat-lahat na lang, yung mga kabalbalan nila para bumanga yung kanilang imahe at imahe ng ating presidente. Pero bago tayo tumulak dyan, mga kababayan, isang share, like, subscribe lamang po para updated po tayo lagi dito sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Eto, tumulak na po tayo dito kay Senator Marcoleta, mga kababayan. Meron po sa isang page Yan. na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, eh. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit BBM trolls. against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mo mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya din ay mga troll farms. Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Nako po. Ganun to? Vietnamese accounts, karamihan So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Malupit tong BBM administration, mga kababayan. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung Isang TV station para magmukhang totoo. Nako. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Ayan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikita, meron silang mobile number, no? Yes po. Para Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, oh. Luis Orbon. Oo. Okay. So isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo dyan yung email nila. Ayun, oh. Hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayan makikita mo, no? So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, Totoong tao ba niya? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Yari ka ngayon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ganun mo ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yeah. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Ay sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano?
Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Mm-mm. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya. Ayan, no? opo, Ayan, dapat makikita alam mo, niyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Mhm. Yung Malupit pangatlo, mga kababayan, no? balita on the go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, chiefs of staff. Chiefs of staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Aha. Ang mga taong ito ay ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, Siyempre po. kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Mhm. Yung At kanilang pag- agenda. Opo. At para iligaw ang ating mga Tama. kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss din para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan Oho. ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. Tama, At tama. na Mga iba't ibang trolls. uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din. Ano? Ang kanilang ginagasta, bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po. Oo. So ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. So ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Opo. Mailigaw ang taong bayan. Sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to dyan, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito dyan, na puro papuri sa administrasyon. Pero Mga same bias. page po. Same page. Same page. Oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila doon sa paninira Character Sa- assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news? October 24 hanggang October 29. Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. November schedule. nga. Kaya November 14 ngayon, tamang-tama lang na sirain si Gutesa. Akala nila ngayon. So, kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Ayan mga kababayan, nakita nyo na yung mga kabalbalan ng gobyernong ito na pati yung mga online platform ay pinapasok na nila mga kababayan. Nagbabayad po sila dito sa mga BBM trolls nila para purihin sila dito sa FB page mga kababayan para makita natin na ganito yung mga gobyerno nila na malinis, ganyan na pinagtatakpan nila yung mga kanilang pandarambong at pandaraya at pagsisinungaling sa ating mga mamamayang Pilipino. Kaya nga po mga kababayan, shout out again to Senator Idol Marcoleta at tignan mo pati yan nakita niya. Matindi po talaga itong gobyerno na to. Mapa DPWH, lahat na lang pinasok nila yung mga ginto natin, binenta nila sa murang halaga at saka yung mga maharlika, pati iba naman tong mga pera ng taong bayan pambabayad nila dito sa mga para lang malinis yung kanilang imahe dito sa Facebook, sa social media mga kababayan, no? Ganyan kalupit itong BBM administration. Talamak na po talaga itong administrasyon na to na kung saan talagang kailangan na nilang mag-resign mga kababayan at mapalitan na para mabago naman na itong gobyerno natin. Hiya-hiya po na sumikat na po tayo sa ibang bansa dahil po dito sa mga garapalan na kakapalan ng mukha ng mga administrasyon na to.
O hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan ni share, like at subscribe para updated po tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Ito po ang News That Matters mga kababayan. Mag-ingat po kayo lagi and God bless.